Hello mga kamamshi! Kamusta? Tara sa panibagong araw, panibagong vlog. Let's go! Maaga nga nagising si Asha mga 4:30 AM. Gusto nga maglaro na agad. Dahil nga nauna pa siya sa alarm ko, ayan, hinayaan ko na lang siya na tulog na lang muna ako saglit. Nung time nga natatapos ako maligo, naisipan ko nga magsaing muna bago nga mag-ayos ng muka. Dahil aabutin na naman ako ng siyam-siyam sa pag-aayos ko ng muka. Ang ginagawa ko nga, nagsasaing na lang ako at bumibili na nga lang kami ng ulam ni Daddy. Pagkatapos ko magsaing, nakita ko nga yan si Ashel busy sa panonood. Kaya nagsimula na nga akong mag-ayos muna. Anyway, sa mga magtatanong kung ano yan nasa dibdib ko ay me. Chikinini yan, char. Ewan ko ba, simula na nag-try ako mag-pills, nagkakaganyan na ako, nangangati ako tuwing malamig. Minsan naman pag pinapawisan, nangangati din. Pero may araw na hindi ako nangangati me. May araw naman na super tindi. Naglagay na nga ako ng day cream dyan. Sobrang puti na ito. Nag-start na nga din ako magkilay me. Ito talaga yung pinaka-struggle mga me. Napaka mahirap magkilay. Pero worth it naman me pagka may bumabati ang ganda ng kilay mo. Sana all. Grabe talaga pinaglalaan ako talaga ng oras ng pagkikilay ko me. Hindi mo ako mapapaalis na walang kilay. Sa mga nagtatanong nga kung paano ako nagkikilayan na me, may tutorial na. Wala nga lang paliwanag. Dahil dyan mga mi, mag-comment na lang kayo kung gusto nyo ng tutorial ng pagkikilay. Salamat! Pagkatapos ko nga magkilay, nag-eyeshadow na nga ako. Nakasanayan ko na kasi mga mi ng mga ganitong pag-aayos. Dati talaga kasi wala akong confident mag-ayos ng ganito mga mi. Piling ko mukha akong tiyanak. Ay, tsakadal pala. Maya-maya nga napansin ko lumalapit sa akin si Ashel. Sabi ko nga dyan, hi ka muna sa camera. Noong linggo nga bumili nga ako ng lobo. Tinanong ko nga siya kung anong gusto niyang kulay. Aba sumagot. Boo! Unti-unti nga may natututunan na si Asha sa pagsasalita. Sabi nga kasi hindi naman lahat ng bata magkakapareho. Iba-iba yan. Si Asha nga mabilis nga matuto kasi wala siyang patient me. Kanino pa ba magmamana? Sa daddy. Naisipan ko nga mag-vlog ngayong araw kahit normal day lang. Ipapakita ko nga pala dito yung mga ginagawa ko sa work. Ang kagandahan lang talaga sa work ko, hindi sila mahigpit me. Napakababait ng mga katrabaho ko mga mi. Lalo na yung supervisor ko tsaka manager ko, lahat sila mga mi. Napakasarap magtrabaho pagka ganun yung mga katrabaho mo mga mi. Yung tipo naka-aircon ka na, nakaupo ka pa, wala ka nang ginagawa pagkatapos mo mag-resibo. Thank you Lord ka na lang talaga. Salamat! Nakakatakot lang talagang i-upload to mga mi kasi wala akong paalam. Nagbibideo ko. Pero kung ipapabura naman nila, wala namang problema sa mga mi. Mabalik nga tayo sa pag-ayos ko, nakapag-lip tint na nga ako dyan. Tapos ko nga maglagay ng lip tint dyan, and syempre aura tayo mga mi. Hinanda ko na nga yung babaunin namin kanin dyan mga mi. Araw-araw nga pala, ganito lang din routine namin. May iba nga tayo mga mi sa mga nakapanood nung una kong mga vlog. Yun nga yung time na nag-a-apply pa ako ng trabaho. Tas nung una kong na-applyan, hindi nga ako natanggap. Sakto nga yun kasi yun pa talaga yung hinahanap ko sa work. Yung oras at hindi ka masyadong pagod kaya pag uwi mo kayang pa mag-alaga ng bata. Kaya lang hindi tayo pinalad dun. Sa pangalawa kong apply ayun, okay naman siya kaya lang gagawin kang dermatologist me. Nawala kang lisensya kaya kapag napunit mo yung mukha ng customer kulang pa yung sinahod mo me. Na imbis na one day lang yung day off mo habang buhay na day off na me. Grabe nga yung mga napagdaanan ko nung pag-a-apply ko ng trabaho nun. Akala ko wala na akong pag-asa makahanap ng magandang trabaho. Naaangkop sa gusto kong schedule. Bala ko na nga bumalik sa Jollibee nun kasi Jollibee talaga yung last job ko. At alam kong madali lang makakapasok dun. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, okay, 1 week pa. May isang araw talaga na grabe ako mag-apply, talagang hindi ko tinitingnan kung ano yung na-applyan ko mga mi. Sa 1 week nga na yun mga mi, pinag-pray ko nga talaga na sana makahanap ako ng trabaho. And the next day talaga ng pag-a-apply ko na yun, may tumawag sa akin na cooperative. Tapos binanggit niya nga yung in-applyan ko. Loading pa nga ako nun kasi hindi ko naman talaga alam yung na-applyan ko. Tinawagan lang nila ako kasi nag-apply daw ako sa kanila. Binanggit nga lang niya yung details ng i-applyan kong trabaho. Nagdadalawang isip pa nga ako nun kasi sinabi nila dim sum factory. Akala ko factory talaga siya mi. Tapos bigla niya sinabing may aircon daw at magkaka-share daw ako. Tinanong ko nga siya kung ilang ka-share kami. Kasi factory yun, hindi naman pwedeng isa lang. Tapos nung interview niya, hindi pala siya factory, branch pala siya. Store branch. Nung time nga nung interview, kinakabahan nga ako kasi yung kasunudan ko ay me. Feeling ko itanggap na siya. Kaya pag uwi ko pa lang sa bahay, kinukulit ko na yung HR ko kung kailan malalaman kung tanggap ba ako o bagsak. Awa ng Diyos mga mi, nakapasa ako. Answered prayer talaga tong work na to mga mi.
Dahil yung mga katrabaho ko hindi tagapagmana ng store. Ganito talaga ang magandang trabaho mga mi. At masarap magtrabaho sa ganitong environment. Mabait ng mga kasamaan, mabait pa ang mga boss. Walang kahigpitan dito mga mi. Basta ba tapusin mo lang yung trabaho mo ng maayos. Hindi ka nila pipigilan mag-cellphone mga mi. Basta alam mo lang din yung limitasyon mo. At napakadali lang din ng trabaho mga mi. Pagkatapos ko nga mag-resibo dyan, nagsiselfone na lang ako. Dahil pagkatapos mo nga mag-resibo, wala ka nang gagawin. Maghihintay ka na lang talaga ng walk-in customer. Yung mga ginagawa ko nga dyan, piniprepare ko lang bago ako mag-start ng pagre-resibo. Talagang yun lang ginagawa ko mga mi. Magre-resibo lang ako, susuklian ko si customer. Tapos aayusin ko na yung mga reports ko bago umuwi. Sa 8 hours na yun mi, nakaupo lang ako, naka-aircon pa, tapos nagsiselfone pa, san ka pa? May iba nga ako mga kaibigan na naiinggit at gusto nila i-apply ko nga sila. Kasi sinasabi ko nga bago kayo makapag-apply ng cashier dito, kailangan kong mawala. Naku mi, ibigay nyo muna sa akin to. Di pa ako sumasakses sa life mga mi. Tsaka apakahirap bitawan ng ganitong trabaho mga mi. Saan ka makakahanap ng ganitong trabaho? Salamat! Noong time nga na yan, nagre-resibo na ako. Sinimulan ko na pagre-resibo ko kasi madami-dami din yan. Yung mga nire-resibuhan ko nga na yan, sa palengke lang kami magde-deliver. Iba't ibang lugar dito sa Bulacan mga mi. Kaya kung gusto niyo ng siomai, mag-walk-in na kayo dito mga mi. Dito lang kami malapit sa High Precision mga mi. Sa ibabang DTI. Napakasarap ng siomai ng dimsum mga mi. Try nyo na. Nung time nga na yan, tapos na ako sa trabaho ko at sa reports ko, kaya in-inform ko na si daddy. Bago nga umuwi, yan din yung ginagawa ko. Nagpasundo na nga lang din ako kay daddy kasi nakakapagod na mag-commute. Dumaan na nga lang din kami sa bilihan ng chicken para nga ulam namin. Yun lang for today's video. Thank you for watching.